Sa video na ito, hihimayin natin ang 5 sa pinakakarapat-dapat na karakter na pwedeng maging bagong main character ng Hajime no Ippo. Bawat isa sa kanila ay may malalim na backstory, may sariling inner demons at may plot na pwedeng tumayo ng sarili niya. Simulan natin sa karakter na may pinakamakatotohanang kwento, si Tatsuya Kimura. Sa mundong puno ng mga halimaw at boxing geniuses gaya ni Takamura at Ippo, si Kimura ang boses nating mga ordinaryong tao. Dati siyang delinkwente na napasok sa boxing para lang magkaroon ng direksyon ng buhay niya pagkatapos siyang bugbugin ni Takamura sa kalsada. Wala siyang God-given talent o plot armor. Ang meron lang siya ay sipag. Pero ano ang pumipigil kay Kimura para maging isang top-tier protagonist? Ang sagot, complacency o yung pagiging komportable. Masyado siyang nakatali sa comfort zone niya sa Kamogawa Gym. Gusto niya sanang umakyat sa lightweight division para hindi siya mahirapan, pero dahil nandun ang best friend niyang si Aoki, nagstay siya sa junior lightweight. Ang resulta? Isang nakamamatay na weight cut sa bawat laban na umuubos sa stamina niya. Pero kung tatanungin mo ako kung kailan napatunayan ni Kimura na kaya niyang dalhin ang serye, yan ay nung nakalaban niya si Ryo Mashiba. Para talunin ang halimaw na to, inimbento niya ang Dragonfish Blow, isang patayong suntok na tumatama sa blind spot ng kalaban. Muntik na niyang makuha ang panalo sa labang yon. Kung si Kimura ang magiging bida, hindi na ito kwento ng isang taong aakyat sa tuktok ng mundo. Magiging kwento ito ng isang underdog, isang ordinaryong tao na sinusubukang lampasan ang sarili niyang limitasyon. At minsan, mas nakaka-relate tayo sa mga kwentong ganyan. Sumunod naman, andito ang original na karibal na may taglay na main character energy mula pa episode 1, si Ichiro Miyata. Si Miyata ang perpektong definisyon ng isang tragic genius. Ang buong career niya ay nakatali sa isang misyon. Ang patunayan na ang boxing style ng tatay niya ay epektibo. Nagretiro ang tatay niya matapos mabasag ang panga sa ring, kaya para kay Miyata, hindi lang ito sport. Ito ay paglilinis sa pangalan ng pamilya nila. Pero may malaking problema, ang panloob na demonyo ni Miyata ay ang sarili niyang pride at katigasan ng ulo. Para lang matupad ang pangako nila ni Ippo na maglalaban sila sa pro ring, pinilit niyang manatili sa featherweight division kahit lumalaki na ang katawan niya. Ang kapalit? Para siyang kalansay tuwing weigh-in. Nagkaroon siya ng glass jaw at mabilis maubos ang hangin niya sa ring. Sinasadya niyang sirain ang sarili niyang katawan para sa isang pangako. Ang pinaka-peak ng potential ni Miyata as an MC ay ang laban niya kay Randy Boy Jr., ang anak ng boksingerong sumira sa career ng tatay niya. Style-wise, lugi si Miyata dahil switch hitter si Randy, ang natural na kahinaan ng isang counter-puncher. Bagbog sarado bali ang tadyang at ubos na ang lakas, pero nagawa pa rin niyang manalo gamit ang buong bigat ng katawan niya sa isang full-body red lightning counter. Kung gagawing bida si Miyata, ang Hajime no Ippo ay magiging isang psychological thriller tungkol sa obsession at kung hanggang saan mo kayang isakripisyo ang kalusugan mo para sa pride. Papasok tayo sa top 3 at dito makikita ang isa sa pinakamagandang redemption arcs sa buong kasaysayan ng anime. Walang iba kundi ang Grim Reaper, si Ryo Mashiba. Kung napanood mo ang simula ng serye, alam mong kontrabida talaga si Mashiba. Marahas, walang awa, at hindi takot gumamit ng dirty tactics o fouls. Pero hindi siya ganun dahil gusto niya lang manakit. Ulila sila at ginamit niya ang boxing bilang isang marahas na sandata para maprotektahan ang kapatid niyang si Kumi mula sa malupit na mundo. Ang naging journey ni Mashiba ay isang mahabang proseso ng paglaban sa sarili niyang inner demons. Paano mo aalisin ang galit sa puso ng isang taong sanay na laging mag-isa? Nasagot yan sa pinakabagong laban niya para sa World Championship laban kay Marcos Rosario. Si Rosario ay parang refleksyon ng lumang Mashiba, marumi lumaban, nananadya ng foul at walang respeto sa sport. Sa labang ito, tinapakan ni Rosario ang paa niya, siniko siya at ginulangan ng husto. Dati, gaganti si Mashiba ng mas malalang foul. Pero ngayon, naalala niya ang kapatid niya, ang mga fans niya at ang mga payo ni Ippo. Sa kabila ng matinding spinal injury, tinalo niya si Rosario ng malinis. Napatunayan niyang nagbago na siya. Pero bago pa niya naibato ang suntok na tatapos ng laban, bumigay ang katawan niya.
Ang isang serye kung saan si Mashiba ang bida ay isang napakagandang kwento mula sa kadiliman patungo sa liwanag na magpapakita kung paano mapapagaling ng disiplina ang isang basag na pagkatao. Kung hype, adrenaline at puro aksyon ang hanap mo, wala nang mas babagay sa pagiging main character kundi ang Dananiwa Tiger, si Takeshi Sendo. Para sa mga old school anime fans, si Sendo ang spiritual successor ni Joe Yabuki mula sa Ashita no Joe. Isa siyang dating street fighter at gang leader sa Osaka na lumalaban para protektahan ang mga mahihina. Wala siyang pakialam sa mga komplikadong dahilan. Gusto niya lang makaharap ang mga pinakamalalakas na lalaki sa mundo para maramdamang buhay siya. Pero ang lakas niya ay siya ring kahinaan niya. Dahil isa siyang brawler, halos wala siyang depensa. Ang strategy niya, hayaan mong suntukin mo siya tapos susuntukin ka niya ng mas malakas gamit ang kanyang signature na smash. Gumagana ito sa una, pero nang umabot siya sa world level, naging mapanganib ito sa buhay niya. Pero tingnan niyo ang laban niya kay Alfredo Gonzalez. Dito napatunayan na hindi lang siya basta brawler. Tinanggap niya lahat ng pinsala na kaya niyang tanggapin para lang hilahin ang isang highly technical na boksingero papunta sa isang magulong street fight. Kung si Sendo ang magiging MC, mapupuno ang YouTube at TikTok ng mga viral boxing highlights. Mag-iiba ang tone ng serye mula sa mabagal at mabusising training ni Ippo. Magiging isa itong umaapoy na kwento ng matinding tapang at lahing mandirigma. At ngayon, sa ating number 1 spot, kung susuriin natin ng mabuti ang istruktura ng buong kwento, may isang karakter na nagtataglay ng perpektong definisyon ng isang protagonist. Walang iba kundi ang lone wolf mula sa Russia, si Alexander Volg Zangief. Bakit si Volg? Dahil ang buhay niya ang may pinakamalalim at pinakamadamdaming kwento sa buong serye. Lumaki siya sa malamig na Russia at pumasok sa boxing para lang ipambayad sa ospital ng may sakit niyang ina. Ang masaklap, kahit sobrang galing niyang outboxer sa amateurs nang lumipat siya sa Japan, pinilit siya ng gym niya na maging in-fighter. Pinabago ang style niya para lang magustuhan ng mga manunood. Isinakripisyo niya ang lahat pero dahil dito ay nawala ang mas teknikal at mas epektibo niyang estilo na nagresulta sa kanyang pagkatalo kay Ippo at kinalaunan ay kontrobersyal na pagkatalo sa puntos laban kay Sendo. Nang umuwi siya, patay na ang nanay niya, nawalan siya ng rason para lumaban. Pero ang comeback story ni Volg ang pinaka-legendary sa lahat. Umakyat siya sa world stage at nilabanan si Mike Elliott, isang Olympic medalist. Pakinggan niyo to. Binigyan lang si Volg ng isang linggong abiso o 1 week notice para sa world title match. May jet lag siya at kulang sa stamina. Nang ma-knockdown niya ang champion, sadyang binagalan ng referee ang pagbilang. Corrupt ang sistema, dayo siya sa bansa at ubos na ang lakas niya. Pero anong ginawa niya? Pinatumba niya ulit si Elliott. Kumbaga sa salita ng mga fans, kinailangan niyang manalo ng 2 beses sa iisang gabi para makuha ang sinturon. Si Volg ang tanging boksingero na hinarap ang pinakamalupit na trahedya at dayaan pero nanatiling tapat at malinis sa sport ng boxing. Siya ang hari na walang korona at para sa akin, siya ang pinakakarapat-dapat na pumalit bilang mukha ng Hajime no Ippo. Ang pagreretiro ni Ippo ay hindi naging katapusan ng serye kundi naging daan ito para makita natin ang ganda ng mundong ginawa ni George Morikawa. Bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng pagiging isang boksingero at isang tao. Kayo, sino sa tingin nyo ang tunay na nararapat maging bagong bida habang nasa sidelines pa si Ippo? Si Sendo ba dahil sa hype o si Volg dahil sa kwento niya? Pero bago tayo magtapos ay shoutout sa mga nag-comment sa nakaraang Hajime no Ippo video natin last week. Take care po and God bless.